Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong August 3, 2024. Inaprubahan sa full council meeting ng City Development Council ang City Annual Investment Program o AIP para sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 30 billion pesos at ang 159 million pesos Supplemental AIP No. 2 for calendar year 2024. Narito ang report. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni CDC Chairperson Mayor Beverly Dimacuja. Iprinisenta naman ni CDC Secretariat Head at City Planning and Development Coordinator Gigi Godoy ang summary of expenditures per sector para sa mga nabanggit na AIP. Nakasaad sa Supplemental AIP No. 2 ang mga karagdagang proyekto na kailangang maipagawa sa ilalim ng social at economic services sectors. Kabilang sa social services ang Disaster Preparedness Program ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, kagaya ng pagbili ng mga equipment at supplies para sa mga shelter facilities, habang sa economic services naman ay nakapaloob ang Infrastructure Development Program na kinabibilangan ng pagpapagawa at improvement ng roofing system ng City Hall at gusaling kalikasan at kapayapaan. Ang tatlong sektor ng AIP 2025 ay ang General Public Services, Social Services at Economic Services. Nakapaloob dito ang mga priority projects na tutugon sa kinakaharap na pagsubok ng lungsod dulot ng climate change, tulad ng pagpapatayo ng rainwater harvesting facility na isasama sa mga disenyo ng school buildings at iba pang gusali upang matugunan ang water shortage sa panahon ng El Nino. Pagsasaayos ng drainage system sa poblasyon at iba pang urban barangays at pagpapagawa ng mga seawalls. Magkakaroon din ng pagsasaayos at pagdadagdag ng mga public school buildings para matugunan ang tumataas na bilang ng mga mag-aaral at bilang paghahanda din sa Regional Athletic Association Meet na nakatakdang ganapin sa Batangas City sa 2026. Kasama pa rin dito ang pagpapagawa ng 4 na palapag na gusali ng City Health Office upang patuloy na makatugon sa itinakdang standard ng Department of Health o DOH. Gayon din ang completion ng command center at mga functionalities nito sa pamamagitan ng pag-iinstala ng mga systems at programs. I-endorso Supplemental AIP at ang AIP 2025 sa sangguni ang panglungsod upang pag-aralan at aprubahan. Kasama sina Elmer Zaraspe at Renz Badillo, Marie Villena Luwalhati, reporting. Pinarangalan ng pamahalaang lungsod ang natatanging Barangay Nutrition Committee at Barangay Nutrition Scholar sa 50th Nutrition Month celebration na ginanap sa Batangas City Sports Coliseum noong July 30. Narito ang report. Hinirang na Outstanding Barangay Nutrition Committee 2023 ang Barangay Talumpok West, kung saan ipinabatid ni Barangay Chairperson Isagani Luntok ang ilan sa kanilang mga programa hinggil sa seguridad sa pagkain tulad ng backyard vegetable gardening. Kinilala namang Outstanding Barangay Nutrition Scholar 2023 si Aprilyn Servan ng naturang barangay. Ayon kay Servan, dedikasyon at sipag upang mapalaganap ang wastong nutrisyon ang kanyang naging puhunan upang makamit ang nasabing award. Sa mensahe ni Mayor Beverly Dimacuja, pinasalamatan niya ang mga BNS sa dedikasyon at serbisyong ibinibigay ng mga ito upang malabanan at mapababa ang kaso ng malnutrisyon sa lungsod. Nagsilbing resource speaker sa naturang programa si Dr. Liza Gonzalez ng City Health Office, kung saan tinalakay niya ang paksang tungkol sa food is medicine na nagsusulong sa mas pinalakas na mga nutrition intervention. Nagpaabot ng pasasalamat si Nutrition Officer Eva Mercado sa suportang ipinagkakaloob ni Mayor Beverly sa kampanya laban sa malnutrisyon at gutom upang masiguro ang kalusugan ng mga mamamayan. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de Los Reyes, reporting.
May 416 beneficiaries mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ang nakatanggap ng medical at funeral assistance mula sa pamahalaang lungsod noong July 29 at 30. Personal na iniabot ni Mayor Beverly Dimacuja ang naturang tulang pinansyal na nasa ilalim ng programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ang pamamahagi pinangasiwaan ng mga kawani ng Mayor's Action Center o MAC sa People's Quadrangle. Bukod sa hospital bill at maintenance medicine, tinutugunan din ng programang ito ang pangangailangan sa chemotherapy, hemodialysis at iba pang special treatment. Dumalo din sa nabanggit na distribusyon ang mga miyembro ng Team EBD. Nakiisa ang Team EBD sa pangunguna ni Mayor Beverly Dimacuja sa Brigada Eskwela sa iba't ibang pampublikong paaralan kamakailan. Ito ay bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa mga public schools noong July 29. Ang Brigada Eskwela ay programa ng Department of Education o DepEd na isinasagawa taon-taon na nagpapakita ng bayanihan upang gawing malinis at ligtas ang mga paaralan. Ito ay nilahukan ng mga school personnel, barangay officials, PTA officers, mga magulang, mga guro at mga mag-aaral. Bukod sa paglilinis sa loob at labas ng mga silid-aralan, kinukumpuni din ang mga sirang kagamitan upang magamit ng mga mag-aaral. Ngayong 2024, ang tema ng naturang programa ay Bayanihan para sa Matatag na Paaralan. Magbabalik ang Palakad Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Namahagi ng relief goods sa mga apektadong mangingisda ng Bagyong Karina sa mga baybaying barangay ng lungsod ang Team EBD sa pangunguna ni na Mayor Beverly Dimacuja at Congressman Marvin Marino noong July 25. Ang detalye sa report ni Marie Lualhati. Mahigit sa 1,000 rehistradong mangingisda sa Fisheries Division ng City Veterinary Office ang nakatanggap ng relief goods. 1 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga ito dahil sa malalaking alon dulot ng habagat at bagyo. Bagamat wala namang naiulat ng mga nasirang bangka, ipinaliwanag pa rin ni Fisheries Division Head Jerry Peralta ang kahalagahan na mai-insure ang mga bangka at ang proseso ng pagkiklaim ng insurance benefits sakaling masira ang mga ito. Ang distribution ng relief goods ay pinamahalaan ng City Social Welfare and Development Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Fisheries Division ng City Veterinary Office.
Kasama si Elmer Saraspe, Marie Villena Luwalhati, reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at maraming pong salamat sa inyong panonood.